Ang Class Tower, na kilala rin bilang Class Change Tower, ay isang lugar kung saan ang bawat klase ay inookupahan ng isang palapag, na parang isang department store. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ito ng ilan na department store ng pagbabago ng klase. Si Haiwano, na umabot na sa level 10, ay pumunta sa tore upang magpalit ng klase. Ang klase na pinili niya nang walang kahirap-hirap ay ang mandirigma. Mahalaga ang pangalawang pagbabago ng klase sapagkat ito ay espesyal at nagbibigay ng mas mataas na antas ng kakayahan kumpara sa unang pagbabago, na itinuturing na batayan lamang. Sa Class Tower, ang proseso ng pagpili at pagbabago ng klase ay itinuturing na isang mahalagang hakbang para sa bawat manlalaro. Ang bawat palapag ay nag-aalok ng iba't ibang mga hamon at benepisyo na naaayon sa klase na napili. Sa pagpili ng mandirigma, ipinakita ni Haiwano ang kanyang kagustuhan na maging mas malakas at mas mahusay sa labanan, na nagdadala ng mga bagong oportunidad at kasanayan para sa kanyang paglalakbay. At ang Random Pet Egg, isang itlog na may misteryosong alagang hayop sa loob, maaaring maglaman ito ng kahit ano, mula sa isang karaniwang kuneho hanggang sa isang bihirang dragon. Paano gamitin? Magdagdag ng mana sa itlog, at pagkatapos ng isang oras, lalabas ang alagang hayop mula rito. Kaya, aabuti ng isang oras bago mapisa ang itlog, tanong ni Haiwano habang hawak ang itlog. Tama, kaya habang hinihintay kong mapisa ito, susubukan kong tapusin ang pagsasanay sa loob ng isang oras. Matapos sabihin yon, nagsimula siyang maghanda para sa kanyang pag-eensayo, tiwala na magiging kapaki-pakinabang ang oras na iyon habang hinihintay ang paglitaw ng kanyang bagong alagang hayop. Nakarating na siya sa ikalimang palapag. Gusto mo bang maging mandirigma? Tanong ni Kan, ang floor manager ng mga mandirigma. Oo, dumating ako dito upang maging isang mandirigma, sagot ni Haiwano. Iyon ay isang matalinong desisyon, sagot ni Kan. Ang mahalaga ay ang pangalawang pagsulong at mas mataas na antas. Iba kami mula sa lahat ng mga pencil pushers sa silong, sapat na ang tunog na ito. Dito, kami ang nagpasya kung mag-a-advance ka o hindi sa isang solong tunggalian. At kinuha ni Kan ang isang espada sa gilid at ibinato niya kay Haiwano at pagkasalo ni Haiwano sa ibinato ni Kan na espada at pinagbinya niya siya na mauna umatake sa kanyang at dagdag pang sinabi niya kay Haiwano ipakita mo yung potential sa laban na ito para mapatunayan na karapat dapat kang maging mandirigma at pagkatapos niya sinabi yun kay Haiwano at si Kan ay isang mandirigma na may tuwirang pananalita. Siya ay nagkaroon ng isang simpleng kalikasan na walang anumang pagpapanggap. Natuwa naman si Haiwano dahil pinagbigyan siya na maunang umatake at naghanda na nga siya sa pagsugod niya kay Kan. At tuluyan na nga niya inatake si Kan at tumama ang kanyang pag-atake sa espada ni Kan dahil madali lang nakapaganda si Kan sa atake niya at hindi makapaniwala si Kan sa galing ng binatang nasa kanyang harapan ay ang pinakamagaling na adventurer na nakita niya. Hindi niya inakala na mayroong makakapagpakita ng ganoong kalinis at walang kapantay na welga. Bawat galaw ng binata ay puno ng kagalingan at kahusayan, na parang isinadula sa harap niya ang perpektong anyo ng isang mandirigma. Ang bawat hakbang, bawat pagbuwelo, at bawat hampas ng espada ay nag-uumapaw ng kumpiyansa at kasanayan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang pinapanood niya ang binata, na tila isang maestro sa entablado. Bawat galaw ay isang sayaw ng kamatayan na walang puwang para sa pagkakamali. Tuningang ang binatang ito ay isang bihirang hiyas sa mundo ng mga adventurer, isang mandirigmang hindi basta-basta mapapantayan. Nagpalitan sila ng malalakas na pag-atake, ngunit walang nagtagumpay sa kanilang dalawa. Sa bawat pag-atake, tila pantay ang kanilang lakas at bilis. Napilitan si Kan na gamitin ang kanyang aura upang maglunsad ng mas matinding pag-atake kay Haiwano. Sa paggamit ng kanyang aura, matagumpay niyang napaatras si Haiwano. At tignan natin kung paano mo ako matatalo sa iyong lagay, sabi ni Kan habang muling naghahanda ng isang mabagsik na pag-atake patungo sa ating bida. Sa kabila ng matinding sitwasyon, hindi nagpatinag si Haiwano. Gamit ang isang kamay sa paglanding, ipinamalas niya ang kanyang husay at galing sa isang mabilis at eksaktong galaw. Naiwasan niya ang pag-atake ni Kan. Ang kanyang natatanging estilo ay muling nagpakita ng walang kapantay na gilas at talino. At matagumpay na nakaiwas si Haiwano, at hindi naman makapaniwala si Kan na nagawa nitong harangin ang kanyang biglaang pag-atake sa gitna ng matinding nilalabanan at namangha siya sa talino at bilis ng pag-iisip ni Haiwano, na sa kabila ng matinding sagupaan ay nakahanap pa rin ng paraan upang makipagsabayan. Si Haiwano ay hindi makapaniwala na napigilan niya ang mabagsik na pag-atake ni Kan. Habang gulat na gulat at hindi makapaniwala si Kan,
Hindi niya maisip na ang batang nasa harap niya ay may ganitong talento at kakayahan. Paano nagawa ni Haiwano na harangin ang kanyang mahusay na sword skill? Dahil sa pagkawala ng konsentrasyon ni Kan sa gitna ng labanan, ay nabigyan ng pagkakataon si Haiwano na umatake, ngunit bago tumama ang kanyang espada, sinabi ni Kan na nakapasa na si Haiwano sa pagsubok at isa na siyang ganap na mandirigma. Sa huling sandali, napigilan ni Haiwano ang kanyang pag-atake, bahagyang pinagpawisan si Kan, alam niyang kaunti na lang ay tatama na ang espada ni Haiwano sa kanyang leeg. Ang kahusayan ni Haiwano ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng tagumpay sa laban, kundi pati na rin ng respeto mula kay Kan. Sa harap ng ganitong kahangahangang kakayahan, kinilala ni Kan na karapat-dapat si Haiwano na tawaging mandirigma. At sa kabila ng kanilang laban at ang sandaling iyon ay hindi lamang tanda ng pagtatapos ng isang pagsubok, kundi ng simula ng isang bagong yugto sa buhay ni Haiwano bilang ganap na mandirigma. At nagsisimula pa lang ako, sabi ni Haiwano sa isip niya habang pinipigil ang kanyang atake. Nanginginig pa rin ang espada sa kanyang kamay, ngunit alam niyang nasubak na ang kanyang kakayahan. Sa tingin ni Kan at ito ang simula ng isang malupit na mandirigma na magtatagumpay sa anumang hamon. Ngumiti si Kan, alam niyang ang batang ito ay magiging isa sa mga pinakamalakas na mandirigma na kanyang makakasama. Ang pagsubok na kanilang pinagdaanan ay nagpatibay ng kanilang paggalang sa isa't isa at nagsilbing paalala na ang tunay na lakas ay nasa puso at isipan, hindi lamang sa espada. At ang iyong kahusayan ay hindi lamang nakakamangha, kundi isang kakaibang talento na kahanga-hanga, sabi ni Kan, at mula ngayon, ikaw ay isang ganap na mandirigmang may dangal na lubos kong kinikilala, sagot niya. At matapos ang matinding pagsubok at na-advance siya sa klase ng mas mababa warrior mas mahigit, at ang iyong lakas at kalusugan ay tumaas ng 10 puntos bawat isa. Bukod dito, natanggap mo ang prestihiyosong pamagat na mas mababa warrior na kinikilala ni Kan mas mahigit. At isang pamagat na ibinibigay sa isang adventurer na kinikilala ni Kan, isang kritikal na administrator ng pagsulong, asterisk. Epekto, ang pinsala ng iyong santukan ay tataas ng 5%. At ang iyong antas ng kasanayan ay tunay na kahanga-hanga, sabi ni Kan. Mula ngayon, ikaw ay isang ganap na mandirigma na kinikilala ko. Nakatanggap ka ng mga bagong kasanayan na, Armas Mastery, ang pinsala mo sa armas ay tataas ng 10%, at, Bash, maaari mong singilin ang pasulong at ay ugoy ang iyong armas, at, Strike, maaari kang magdagdag ng mana sa iyong armas at hawakan ito ng may lakas. At bilang isang dagdag na gantimpala, isang espesyal na pamagat ay ibinigay sa iyo. Ito ay patunay ng iyong husay at katatagan bilang isang mandirigma. Tunay na nagpapakita ito ng iyong determinasyon at dedikasyon sa pag-unlad sa iyong mga kakayahan sa pakikipaglaban. At may biglang ibinato si Kan sa kanyang at pagkasalong niya sinabihan siya ni Kan na dalhin ang ibinigay niya at dagdag pang sinabi maaari ka lamang pumunta ng mag-isa upang i-clear ang quest na ito. At lumabas sa kanyang screen window na nakatanggap siya ng quest. At sabay sabi ni Kan kapag nakakaramdam ka ng tiwala sa iyong lakas, hanapin ang may-ari ng mahiwagang barya na iyon. Kilalanin ng Knight of Kian na tanggap mo ang rekomendasyon mula sa Administrator Kan at kung ikaw ay may tiwala sa iyong lakas, hanapin si Lebron, ang Knight of Kian. At ang mga detalye ng Mission Grade E kondisyon, matugunan ng Kabalyero ng Kian, 0/1. Gantimpala, kasanayan ni Lebron. Lebron, di ba iyan ang pangalan ng pinakadakilang kabalyero sa imperyo? At dagdag pang sinabi ni Haiwano at siya ay itinuturing na isang puwersang dapat isaalang-alang sa loob ng arena, ang kanyang tapang at kasanayan ay walang kapantay. At maraming kwento ang naglalarawan ng kanyang mga tagumpay laban sa malalakas na kalaban. At hindi makapaniwala si Haiwano na maaari niyang makuha ang kasanayan ni Lebron bilang gantimpala. At napasabi na lang si Kan, ito ba ay isang pagkakamali na ibigay ko ang barya sa kanya? At handa ka na bang harapin ang hamon at makilala ang maalamat na kabalyero? Ang tagumpay sa misyong ito ay magdadala sa iyo ng mahalagang kaalaman at lakas mula kay Lebron, na magagamit mo upang mapagtagumpayan ang mas malalaking hamon sa hinaharap, sagot ni Kan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ni Kan, tuluyan nang lumabas si Haiwano sa tore, napabuntong hininga siya at napabulong, well, ang mga resulta ay mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. Nakatanggap ba ako ng isang nakatagong pakikipagsapalaran dahil nasiyahan ko ang ilang mga kondisyon? Gayunpaman, alam niya na malamang na kailangan niyang maabot ang hindi bababa sa level 50 upang maklear ang grado at makumpleto ang pakikipagsapalaran at binuksan niya ang kanyang screen window. At habang tinitingnan niya ang screen window,
Napansin niyang malapit ng mapisa ang itlog at ang natitirang oras bago tuluyang mapisa ang itlog ay 1 minuto at 1 segundo. Kasabay ng pagbilang ng bawat segundo, naramdaman niya ang tumitinding pananabik sa kanyang dibdib. Kaya't maingat niyang inilabas ang itlog mula sa kanyang screen window. Hawak-hawak ito ng dahan-dahan, habang pinagmamasdan ang bawat paggalaw, makikita sa kanyang mukha ang halong pananabik at kasabika na matuklasan kung anong nilalang ang nasa loob ng itlog. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, puno ng kuryusidad at pag-asa. Habang papalapit na ang oras ng pagpisa, naririnig niya ang munting pagkatok mula sa loob ng itlog. Nagtataka siya kung magtatapos ito sa pagkakaroon ng isang natatanging alagang hayop. Sa kanyang isipan, iba't ibang imahe ng kakaibang nilalang ang sumasayaw, mga hayop na hindi pa niya nakikita o naririnig kailanman. Ang bawat segundo ay tila mas matagal kaysa sa nauna, at ang kanyang puso ay bumibilis sa bawat tibok. Hindi niya mapigil ang magtanong sa sarili, ano kaya ang naghihintay sa akin sa loob ng maliit na mundong ito? Sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang koneksyon. Isang espesyal na ugnayan sa nilalang na kanyang inaasahan. Huwag sabihin sa akin na makakakuha ako ng isang dragon, bulong niya sa sarili. Habang ang mga matay nagliliwanag sa pag-asa, umaasa ako na ito ay isang dragon. At isang dilaw na liwanag ang lumitaw mula sa pagkakabasag ng itlog. Hindi alam ni Haiwano na lahat ng random na itlog ng alagang hayop ay naglalabas ng liwanag kapag napisa. Inisip niya na may espesyal at magandang alagang hayop na lalabas mula sa kanyang itlog. At hindi nagtagal, tuluyang nag-crack ang balat ng itlog at umabot ang liwanag sa rurok nito. Napapikit si Haiwano dahil sa sobrang lakas ng liwanag. Sa pag-unlad nito, ang mga inaasahan ni Haiwano ay lumaki tulad ng isang lobo. Maya-maya, nawala ang liwanag. Nang maramdaman ni Haiwano ang ganap na pagkawala ng liwanag, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at lumitaw sa harap niya ang isang kaakit-akit na cute na bear. At hindi makapaniwala si Haiwano na ang lumabas na alagang hayop ay isang teddy bear. Bigla siyang nawalan ng lakas sa kanyang mga binti at lumuhad sa lupa. Siguro panaginip lang ito, bulong niya habang pinipigilan ang kanyang mga damdamin. Panaginip lang ito, paulit-ulit niyang iniisip. Biglang may narinig siyang boses na nagsalita mula sa kung saan, buksan mo ang iyong mga mata. Napabukas siya ng mata nang marinig ito, at doon niya nakita ang teddy bear na nakaharap sa kanya. Nakakapagsalita ka? Tanong ni Haiwano na hindi makapaniwalang marinig ang teddy bear. Oo, ako'y isang espesyal na teddy bear, sagot ng oso. Pagkatapos ay idinagdag nito, nakakatuwa na ikaw ang unang taong makakausap ko pagkalabas ko dito. Hindi ka dapat matakot. Napahinga si Haiwano ng malalim. Hindi niya akalaing magkakaroon siya ng kakaibang kaugnayan sa isang alagang hayop na lumitaw mula sa itlog. Sinimulan ng teddy bear na linawin ang layunin ng kanyang pagdating at nag-alok na maging kasama si Haiwano sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Sa sandaling magsalita siya, ay tumalon ng teddy bear agad at dumapo sa balikat ni Haiwano, niyakap ang ulo nito. Tara na, tao, sabi ng teddy bear. At hindi sinasadyang sinunod ni Haiwano ang mga salita ng teddy bear. Bigla siyang natauhan, nagising mula sa tila kakaibang trance, at inihagis ang teddy bear sa lupa. Hindi alam ng moldite na teddy bear kung sino ang kakalabanin niya. Makalipas ang 10 minuto, nagsalita ang teddy bear. Paano mo nagawa saktan ako ang tagapagmana sa Boss Island at ganito ang pagtanggap mo sa akin? Gayunpaman, ipagpalagay ko na ito ay nangangahulugang ikaw ay kwalipikado na maging aking Panginoon, ngunit maaari kong sabihin na hindi ka masyadong popular sa mga kababaihan. Hindi na natiis ni Haiwano ang mga walang kwentang sinasabi ng teddy bear kaya binatukan niya ito at sinabihang tumigil na sa kakadaldal. Tila ang aking bagong master ay medyo marahas, tugon ng teddy bear na may halong sarcasm. Pinagmasdan ni Haiwano ang kanyang screen window at napabulong, mabuti na lang at hindi kaila-hilakbot ang kanyang mga estatistika. Ang screen window ay nagpakita ng sumusunod na impormasyon tungkol sa teddy bear. Pangalan, hindi kilala. Level, 5 uri, Marionette Bear. Pamagat, tagapagmana ng Boss Island Affinity, 0. Lakas, 15 kalusugan, 30 agility, 15 mana, 30 mga kasanayan, Espiritu Bear. Ngayon papangalanan kita Teng-i, sambit ni Haiwano. Teng-i, gusto ko ito, Master Dude, sabi ng teddy bear na tuwang-tuwa. Nagsimula siyang sumayaw, nakataas ang 2 braso, ipinapakita ang saya sa kanyang bagong pangalan. Oh, ang pangalan mo ay Bear Teng-i, sabi ni Haiwano,
Ang kasiyahan ay makikita sa kanyang mukha. Alam niya ang nakatagong kahulugan ng pangalan at pinanood niya si Teng Yi na may ngiting puno ng kasiyahan. At sabay na nagsalita si Teng Yi, Master, ilagay mo ako sa iyong mga balikat at itaas ang isang toast sa aking karangalan. Oh, pasensya na. Nagbabalak na akong mag-log out ngayon pero 5 minuto pa tayo magkasama. Sagot ni Teng Yi, tuluyan na nga siyang nag-log out sa laro. Iniwan si Teng Yi. Napasabi si Teng Yi, ano ang isang malamig na puso, Master? At tinanggal niya ang nasa ulo niya at sabay sabi, ako ay naka-login na para sa isang mahabang oras ngayon, ngayong araw na ito. Bigla dumating si Yang Chan at sabay sabi, oh, kakatapos mo lang ba sa paglalaro? Oo, sagot ni Haiwano, ako ay na-advance sa klase ng mandirigma at may nasaman akong alagang hayop, hindi na masama sa araw na ito, sagot ni Haiwano. Ikaw ay advanced na klase ng mandirigma at dapat mong simulan ang paghahanda, sagot ni Yang Chan. Para saan? Tanong ni Haiwano, para sa iyong pagdebu bilang isang streamer, sagot ni Yang Chan. Isang streamer, narinig ko na kumikita sila ng maraming pera sa mga araw na ito. Oo, ngunit mayroong isang bagay na kailangan mong gawin kung nais mong maging isang sikat na streamer, palawit ni Yang Chan, kay Haiwano. Ano ang ibig mo sabihin, sagot ni Haiwano, mula ngayon, kailangan mong i-record ang lahat ng ginagawa mo sa paglalaro ng arena, sagot ni Yang Chan at dagdag pag sinabi niya. Gumagawa ako ng promotional clip sa mga video na yun pag i-upload ng mga video ito sa A-World. Ito ba ay talagang magiging madali, tugunin ni Haiwano kay Yang Chan. Huwag kang mag-alala, kukunin ko ang iyong tagapamahala. At kung naririnig ng mga tao na ang isang dating top-ranked player na tulad mo ay nagsimula maging streaming, sila ay darating para panoorin ang iyong mga video, sigurado ako. Bakit mukhang mas nasasabik ka tungkol dito kaysa sa akin, sagot ni Haiwano. Siyempre nasasabik ako, ang Great Melee God, Kang Haiwano, ay debuting at nagbabalik sa paglalaro, paano ako hindi masasabik tungkol dito? At makikita ang kasiyahan sa mukha ni Haiwano dahil sinusuportahan siya ng kanyang malapit na kaibigan at hindi pinapabayaan, kaya napasabi niya lang siya ng okay, susubukan ko ang aking makakaya hanggang sa iyong mga inaasahan. At kinabukasan naisipan niya na pumunta sa lugar ng Black Forest kung saan ang mga Dark Elf Warrior na kanyang nakaharap sa tutorial ay pangunahing lumitaw at tinanong ni Teng Yi sa kanyang master kung saan lugar sila. At sabay sabi ni Haiwano, tawagin mo akong master, ito ang Black Forest, nandito tayo para mahuli ng mga ilang Dark Elf. Ito ang magiging unang pagkakataon natin na mangangaso, Teng Yi. Nakuha mo na ba ito? Tanong ni Haiwano. Siyempre, master. Oras na upang magpa-level up, sagot ni Haiwano, good luck, master. Ako ay mag-cheer on para sa iyo. Tinanong ni Haiwano, ano ang ibig sabihin ng cheer on, Teng Yi? Bakit nagliwanag ng kulay berde ang aking sandata? Ikaw ba ang dahilan nito? Ginamit ni Teng Yi ang kanyang kasanayang Bear Spirit grade, bihirang antas, kasanayan F. Ang kasanayang ito ay nagdaragdag ng lakas at kalusugan ng target ng 5% sa loob ng 5 minuto. May cooldown time ito na 1 minuto. Pumunta, puksain ang aming mga kaaway. Sigaw niya. Kasabay nito, ginamit din niya ang Blessing of the Forest grade, bihirang antas, kasanayan F. Ang kasanayang ito ay nagpapatibay sa baluti ng target ng 5% at nagbabago ang kanilang kalusugan ng 0.1% bawat segundo sa loob ng 5 minuto. May cooldown time din ito na 1 minuto. Ano ang impyerno? Akala ko ikaw ay isang tangke ng alagang hayop, kaya ikaw pala ay isang buff pet, sabi ni Haiwano. Ngunit bago pa siya makapagtanong pa, isang Dark Elf ang sumugod kay Haiwano, maglakas loob kang tumingin sa ibang tao. Sigaw ng Dark Elf habang inaasinta si Haiwano ng kanyang espada. Subalit, bago pa ito makalapit, si Haiwano ay nauna ng umatake, sunod-sunod ang kanyang mga hampas, mabilis at malakas, hanggang sa mapatamba ang Dark Elf sa lupa, at mawala ng buhay. At napasabi si Haiwano, Teng Yi, hindi ko nasuri ng mabuti ang iyong mga estatistika kahapon, ngayon ko lang napagtanto kung gaano ka talaga kahusay. Hindi ako makapaniwala na kaya mong hindi lamang dagdagan ang aking lakas at kalusugan, kundi pati patibayin ang aking baluti at pabilisin ang aking pagbawi ng lakas. Ang mga kasanayan mo ay mas mahusay pa kaysa sa mga buffs na kaya ng isang pari ng parehong level. Ang mga kasanayang ito ay nagbibigay sa akin ng malaking bentahe sa labanan.
At ang lahat na makita ni Haiwano na Dark Elf ay kanyang pinapatay ito ng isa't isa at makikita ang isang misteryosong lalaki nakatago sa likod ng puno na nanunood kay Haiwano habang pinapatay nito ang mga Dark Elf. May mga nakatagong din ang kanyang kagrupo na matagal nang nagmamasid sa kanya. Pinagpaplano ang lalaki sa susunod na hakbang na gagawin nila at nagmungkahi siya magpanggap silang mga friendly party bago sila umatake sa lalaki at nang hindi inaasahan. At sabay sabi ng lalaki dapat nating manghuli ang taong yan ngayon. At sabay dagdag niya sinabi, suot niya ang isang wind jacket, isang pares ng mole trousers, at mayroon pang alagang hayop. Malamang isa siyang mayamang bata na binili lahat ng iyon gamit ang credit card ng kanyang tatay. At paano natin ito magagawa nito ngayon? At kaya, magpapanggap muna tayong kaibigan niya. Tapos aatakihin natin siya sa oras na hindi niya inaasahan. Tama ba? Sagot ng isang lalaki. Guys! Ngunit paano kung ang lalaki yan ay isang alt tanong ng babae at napalingon ang tatlo niya kasama sa kanya? At sabay dagdag niya sinabi ang mag-aalala kung alt yan, mukhang mahusay siya sa labanan. Sambit ng babae sino ang nagmamalasakit kung isang siyang alt. At sabay sabi nag-Archer tila siya ay talagang sanay sa labanan at kailangan mo lang maging level 20 para matapos ang Black Forest. Walang paraan na matatalo niya tayo. Apat tayo na average level 40. Kahit gaano pa siya kalakas, wala siyang magagawa kung sabay-sabay natin siyang aatakihin. Tama siya, bukod pa rito, hindi naman ito ang unang beses na mag-earn pike asterisk tayo ng isang tao sagot na lalaki na ka-armor. At sambit naman ng isang ang lalaki, masayado kang nag-aalala. At humingi ng pasensya ang babae sa kanyang mga sinabi. Kaya't nagkasundo na tayo na siya ang aabangan natin ngayon, tama ba? Nakawin na natin lahat ng gamit niya. At makikita kakatapos lang makipaglaban siya at nagkalat ang gabangkay ng mga Dark Elf sa harap ni Haiwano at pinupunasan niya ang kanyang pawis at napag-isipan niya muna na tignan ang kanyang screen window habang siya ay nagpapahinga. At sabay sabi niya na record ko ang lahat ng bagay, pero hindi naman gaanong espesyal ang paghuli ng mga Dark Elves. Hindi masama, Master magaling ka rin pala, at pinagsabihan ni Haiwano si Teng-i nang hindi kita pinili para lang sumigaw sa likod ko. At igalang mo naman ako kapag kausap mo ako ang iyong master. Pero nagkakast ako ng mga buff sa iyo, engut na master. Ang pagcast lang ng mga buff sa akin ay hindi sapat para tapusin ang laban, marami kang health points, kaya sana ay at least nagawa mong ma-distract ang mga elves na yun sagot ni Haiwano. Pero ginawa ko ang lahat ng makakaya ko, ang dami nilang umaatake sa atin master. Alam ko, pero kailangan mong maging mas proactive. Hindi pwedeng ako lang ang nagdadala ng laban sagot ni Haiwano paumanhin, Master susubukan ko pang pagbutihin sa susunod. At bigla nag-ambala ang kanila usapan nang may dumating na mga tao at tinanong ng lalaki si Haiwano kung nag-iisa siya at kung tama lang sa iyo, gusto mo bang sumali sa aming partido? Ang iyong partido sagot ni Haiwano at dinanong ni Teng-i kung sino sila kay Haiwano at sinabi ng lalaki, masaya kaming makakita ng isa pang manlalaro sa Black Forest. Pero may dalawa silang mandirigma, isang mamamana, at isang pari, mukha namang kumpleto na sila, bakit pa nila ako kukuning mandirigma? Bukod pa riyan, mukhang gamit lang nila ay pang level 20, pero kailangan mong nasa level 40 para magamit ang espada na nasa likod ng lalaking yun, ibig sabihin, nilapitan nila ako habang itinatago ang tunay nilang mga level, huwag mong sabihin na ang mga ito ay, sabi ni Haiwano. Bigla siyang napaisip, teka, kung talagang mga Parker sila. Baka magandang pagkakataon nito para sa akin. Wow, talaga bang papayagan ninyo akong sumali sa inyong grupo? Napaka-grateful ko, sabi ni Haiwano na may tuwa. Kaya sasali ka sa amin, di ba? Tanong ng isa sa mga lalaki. Gotcha, anong tanga, sabi ng lalaki at ipinakilala ang kanyang mga kasama, ako si Ren, at ako ang bahala sa likuran. Ang dalawang ito ay sina Cal at Crow na lumalaban sa harap, at ang babaeng pari ay si Basil. Nagpakilala din si Yongchan, at si Teng-i, inaasahan kong makasama kayo, sabi ni Haiwano ngunit naisip ni Haiwano, hindi siya komportableng sabihin sa kanila ang tunay niya pangalan. At matapos ang ilang minuto, nagpa siya ang grupo na magpatuloy sa kanilang pangangasa laban sa mga Dark Elf, si Haiwano ay matapang na nakikipaglaban sa mga Dark Elf, pinapatay ang bawat isa na kanyang makikita, galit na galit ang mga Dark Elf sa kanya dahil sa kanyang mga pag-atake. Na paulit-ulit silang inaatake at pinaglalaroan at pinapatay. Nagtago si Haiwano sa likod ni Cal at muling umatake sa isa pang Dark Elf na agad niyang napaslang,
bumalik siya sa likod ni Cal upang magtago ulit, habang lalong nagagalit ang mga Dark Elf sa kanilang nangyayari. Pagkatapos ng isang oras, makikita na galit si Cal sa mga ginagawa ni Haiwano at sa paggamit sa kanya bilang takaipan. Anong klaseng gago ito? Siya lang ang nagtatagumpay at pagkatapos ay nagtatago sa likuran ko? Hindi ba niya kami pinagkakatiwalaan? Galit na sabi ni Cal. Kahit na sumabog siya at umatake, tila maswerte pa rin si Haiwano at nakaiwas sa mga pag-atake ni Cal. Magiging walang kwenta ito, sabi ni Cal sa kanyang pagkabigo. Sinabi ni Ren kay Cal, huminahon ka, hindi ito ang layunin natin. Oo alam ko, pero gaano pa natin hihintayin sila, sagot ni Cal. Susunod ako sa konsepto, sagot ni Crow, ngunit hindi maganda kung masyadong inilalagay. Sinabi ni Ren, plano kong matapos ito sa lalong madaling panahon, kunin ang boss, patayin ito, at si Haiwano at kumilos bilang isang pagkakamali, tiwala akong nakuha na natin ang kilusan. Maganda ang ideya mo, Ren, sabi ni Crow, at makikita na narinig ni Teng Yi ang mga plano ng grupo at kaagad itong isinabi kay Haiwano ang plano ng kanilang mga kasamahan. Sabi nila na magpapakumbaba sila sa likuran habang hinahabol nila ang boss, tanong ni Haiwano. Oh, Master, sagot ni Teng Yi, tiyak silang mga manlalaro ng PK, di ba? Sabi ni Haiwano, malaki ang magagawa ko dahil sa kanila. At tapos na ang aking gawain, kaya tayo muna ang magpapakumbaba sa likuran. Pamagat, ang PK player ay magkakaroon ng karma, magandang paksa para sa isang video, di ba? Gusto ni Yang Chan, babayaran ko ang iyong kasalanan sa pagsisikap na pigilan ako sa likuran ng 10 beses, kahit na daan-daang fold. Naku, Master, nakakatakot ang iyong ekspresyon, sabi ni Teng Yi.